Balitang Pulis Gabo. Good morning mga ka-OK, magandang umaga lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Kami ang inyong Pulis Gapo ngayong umaga. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasi. At ako naman po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Ikalawang araw na ng Huwebes sa buwan po ng July. Ang bilis ng ng panahon. Yes, partner. Sa susunod ito, December na. Yes, at maulan-ulan nga ngayon, partner. Yes, oo. Katuwang ang Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Bilang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Welcome po sa ating programang Pinalakas Online para sa aming mga kababayang Olongapeño. Sama-sama po tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Good morning, partner. Kamusta ang iyong araw? Yan. Okay naman. Batiin natin ang ating mga nakasama noong Sabado, partner, sa isang isinagawang community outreach sa may Sitio Iram ng Barangay New Cabalan. Magandang umaga po sa lahat ng kasapi ng Trust and Believe in Me Foundation Incorporation, headed by their founder, ang ating nanay, and also the CEO, Miss Nieva Harkins. Also the Community Information Group ng SAM Chapter, sa pangunguna po yan ni Miss Veronica Guevara, ang kanilang Provincial Director. Happy Thursday everyone! Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagbabalita at patuloy na sumabaybay sa aming programa ngayong umaga. Dagdag lang kaalaman mga ka-OK, July is the Community Relations Month. Ito ay ang buwan ng pagpapatibay ng magandang ugnayan at pag-igting ng matatag na layuning magkaisa, magkapit-bisig at magsanib puwersa sa pagtulong-tulong sa ating mga kababayan. As we celebrating the Police Community Relations Month o PCR Month, magiging busy po tayo the whole month dahil sa mga nakaabang nating mga activities. At syempre kasama natin dyan ang ating mga partner agencies, ang mga supportive barangay officials, ang ating pamahalaang lungsod and the advocacy support groups. Tama ka dyan, partner. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 764, hinihikayat ang active participation ng mamamayang Olongapeño sa mga programa ng crime prevention and public safety. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng dialogue, outreach program at information drive, pinatitibay ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng kapulisan at ng publiko. Bitbit ang tema ngayong taon sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan. Tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Isang panawagan para sa mas matibay na partnership tungo sa pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at nation building. Mula sa programang Balitang Pulis Gapo at sa himpilang ng 97.5, isang pagpupugay sa ating mga kapulisan at sa lahat ng nagsusulong ng ugnayang pangkomunidad at umaalalay sa ating mga adhikain. Dahil dyan, isang karangalan ng muling natamo ng Olongapo City Police Office matapos masungkit ang ikalawang pwesto o rank 2 sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER sa antas ng Provincial at City Police Offices sa buong Regional Office 3. Ang naturang pagkilala ay sumailalim sa dedikasyon, mahusay na pamumuno ng ating City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. at sama-samang pagsisikap ng bawat kawani ng Olongapo City Police Office sa pagpapatupad ng mga programa laban sa kriminalidad, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at paghahatid ng dedikalidad na serbisyo publiko. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kapulisan, kundi para rin sa lahat ng mga partner agencies. Suporta mula sa ating pamahalaang lungsod at maging sa matibay na pagtitiwala ng bawat Olongapeño sa pagsusulong ng isang ligtas at maayos na komunidad. Bilang kasapi ng Olongapo City Police Office, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa aming mga nakasama sa lahat ng aming mga nakilala at nakatuwang sa loob ng maraming dekada sa pagkakaisa upang ipaabot sa ating mga kababayan ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Ang inyong pakikipagtulungan ay naging mahalagang bahagi upang maisakatuparan ang aming layunin na mapanatiling ligtas at mas panatag ang Olongapo City. Kaisa ng bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing makapagbigay ng impormasyon upang maging tulay na makapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Abangan din po ang aming mga safety tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan ng may kaugnay sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartatas Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga partner agency upang maabot ang ating mga kababayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula June 29 hanggang July 5 ngayong taong 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 19 total arrested ang Olongapo City Police Office. Sa pangunguna po yan ni Police Colonel Maniago mula sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaigns against illegal drugs, 7 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Mula sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng 7.2 grams ng shabu na may kabuuang halaga na 117,286 pesos. Kaugnay nito, isang lalaki ang naaresto ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office sa ikinasang operation laban sa iligal na droga sa Barangay Barreto, Olongapo City. Kinilala ang suspect na si alias Sunny at kabilang ito sa street level individual o SLI watch list. Base sa report, magkatuwang na ipinatupad ang mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit o CPDEU at Police Station 6 Drug Enforcement Unit ang isang search warrant sa May Rizal Extension, Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo nitong Miyerkules lamang, ganap ng 10:45 ng gabi noong July 1, 2026. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang 6 na maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 9.16 grams at may standard drug price na 62,315 pesos. Dinala ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng City Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay City Director Police Colonel Maniago, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na pagpapatupad ng pinaigting na PNP Focus Agenda particular sa kampanya kontra iligal na droga at pagpapanatili ng ligtas sa lungsod ng Olongapo. Patuloy namang pinaalalahanan ng Olongapo City Police Office ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan at agad pong iulat ang anumang impormasyon kaugnay sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Ayan, pansamantala muna natin puputulin partner, magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos po ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa 97.5.
po nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo at sa pagpapatuloy ang ating accomplishment on wanted person. Matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office. Sa ilalim ng pamunuan ni Police Colonel Junido Maniago Jr., ang aming City Director, ang 12 wanted person na magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng inyong Pulis Gapo sa loob ng isang linggo. Kaugnay nito, sunod-sunod na naaresto ng Olongapo City Police Office ang ilang mga most wanted person na magkakahiwalay sa operasyon noong July 1, 2026. Bandang alas 8:30 ng umaga, naaresto sa barangay West Bahak-Bahak ang isang top 10 most wanted person sa city level na nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa Statutory Acts of Lasciviousness at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discriminations Act. Dinala ang akusado sa Police Station 1 para sa dokumentasyon at ihaharap sa hukuman. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, naaresto rin sa parehong barangay ang isang top 5 most wanted person o provincial level ng top 3 most wanted person ng Kabangan Municipal Police Station. Siya ay nahaharap sa 3 counts of acts of lasciviousness na may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 7610. Matapos ipaalam ang kanyang mga karapatan, dinala na sa kustodiya ng Police Station 1 bago iharap sa korte. Samantala, alas 11 ng umaga nang maaresto sa Barangay Barreto ang top 3 most wanted person sa city level na haharap sa kasong statutory rape. Ang operasyon na isinagawa ng Olongapo City Mobile Force Company sa pakikipagtulungan ng Police Station 6 at City Level Unit. Dinala ang akusado sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at presentasyon sa hukuman. Bandang alauna naman ng hapon, isinilbin ng mga operatiba ng Police Station 5 at City Intelligence Unit ang isang order to take custody laban sa isang child in conflict with the law o CICL sa Barangay Santa Rita kaugnay ang kasong statutory rape. Alinsunod sa batas, hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan ng menor de edad. Matapos ang dokumentasyon, siya ay ihaharap sa korte at isa sa ilalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang magkakahiwalay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual na nagpapatunay at patuloy na pagsisikap ng kapulisan na maihatid sa mahustisya ang mga taong may kinakaharap na kaso. Para naman sa ating karagdagang balita, isang 21 years old na lalaki ang nasawi matapos sa isang banggaan dalawang motorsiklo sa kahabaan ng Rizal Avenue sa may barangay Bahak-Bahak, Olongapo City madaling araw ng July 1, 2026. Batay sa pamunuan ng paunang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office, naganap ang insidente bandang alas 5 ng umaga. Sangkot sa aksidente ang isang Yamaha Mio at isang Honda Click na nagkasalubong na bumiyahe sa magkasalungat na direksyon ng magkabanggaan ang mga ito. Kapwa nagtamo na matinding pinsala ang dalawang rider at agad naman itong isinugod sa James L. Gordon Memorial Hospital para sa agarang gamutan. Gayunpaman, idiniklarang dead on arrival ang 21 years old na rider ng Honda Click habang patuloy namang ginagamot ang rider ng Yamaha Mio. Nasa kustodiya ng Traffic Enforcement Unit ang dalawang motorsiklo habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente at ang pananagutan ng mga sangkot. Pinaalalahanan ng Olongapo City Police Office ang lahat ng motorsiklo maging maingat sa pagmamaneho, sumunod sa mga batas trapiko at panatilihin ang tamang linya sa kalsada upang maiwasan ng mga aksidenteng maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Samantala, isang 75 years old na Australian national ang nasawi matapos ang isang aksidenteng pagkadulas sa Barangay Barreto, Olongapo City.
Batay sa report ng Police Station 6 ng Olongapo City Police Office, naganap ang isang insidente bandang 11:32 ng gabi noong June 30, 2026 sa inuupahang tirahan ng biktima sa La Union Street, Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo. Sa paunang investigasyon, habang papasok sa loob ng compound ang biktima, ay aksidente nitong nadulas at bumagsak malapit sa pasukan ng kanyang bahay. Agad na humingi ng tulong ang isang maintenance personnel sa Barangay Barreto Fire and Rescue Unit matapos mabigyan ng paunang lunas. Tumanggi ang biktima na magtungo sa ospital at kusang lumagda sa isang waiver bilang pagtanggi sa medical transport. Makalipas ay ang humigit kumulang na 30 minuto, nagsimula umanong magsuka ang biktima. Kaya muling ipinatawag ang rescue team. Kaagad siyang isinugod sa James L. Gordon Memorial Hospital para sa karagdagang gamutan. Gayunman, bandang 1:00 ng hapon, July 1, 2026, idiniklara ng mga doktor na pumanaw na ang biktima habang ginagamot sa hospital. Patuloy na pinahaalalahanan ang Olongapo City Police Office ang publiko, lalo na ang mga senior citizen, na maging maingat sa paglalakad at agad na magpatingin sa pinakamalapit na paggamutan matapos ang anumang aksidenteng pagkakahulog o matinding pagkakabagsak upang maiwasan ang mas malubhang komplikasyon. Bilang pagtalima sa ating karapatang pantao, minabuti ng aming programa na gumamit na lamang ng alias sa lahat ng pangalan ng sospek at biktima at limitado din ang pagbibigay namin ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon alinsunod sa umiiral na batas dito sa ating bansa, ang Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. At para naman sa ating isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod, serbisyong nararamdaman, Olongapo City Police Office muling nagsagawa ng bayanihan sa kalye, pulis sa kalye serye. Hindi lamang ito pagpapatupad ng batas, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng layunin ng kapulisan na ilapit ang serbisyo sa tao, lumabas sa opisina upang maglingkod at ihatid mismo sa komunidad ang mga serbisyong tunay na kailangan nila. Noong July 4, 2026, matagumpay na isinagawa ng Olongapo City Police Office kasama ang mga personnel nito sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang aming City Director, ang bayanihan sa kalye at pulis sa kalye serye sa Sitio Iram, Barangay New Cabalan, katuwang ang Trust and Believe in Me Foundation Incorporation sa pangunguna po ng kanilang CEO at founder na si Miss Nieva Harkins. Mahigit 500 benepisyaryo ang nabigyan ng tulong at serbisyo. Binubuo ng 300 na adult at 200 na mga bata sa pamamagitan ng mga programang tunay na naglalapit ng serbisyo sa mamamayan, kabilang ang mga makabuluhang lectures, kalyenderya or mobile soup kitchen, klinikarye, libreng serbisyong medikal, gift giving at job fair. Mas lalong naging makasaysayan ang programa dahil sa presensya ni Police Major Vivian Reyes, ang Assistant Chief ng Public Information Division, kasama ang personnel ng Special Action Force, at ang mga katuwang ng advocacy support groups at ang Barangay New Cabalan na nagkaisa upang maisakatuparan ng gawaing ito. Samantala, tiniyak ng OCPO SWAT Team ang seguridad ng buong aktibidad upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang bawat serbisyo. Ang programang ito ay isa sa mga best practices ng Olongapo City Police Office na nagpapatunay na ang tunay na diwa ng paglilingkod ay hindi lamang nakikita sa loob ng tanggapan, kundi higit sa lahat ang paglapit ng serbisyo sa komunidad at sa pagkikinig sa pangangailangan ng tao at sa aktibong pag-abot ng tulong sa mga lugar na higit na nangangailangan. Lubos ang pasasalamat ng Olongapo City Police Office sa Trust and Believe in Me Foundation Incorporation sa pangunguna ni Miss Nieva Harkins sa matagumpay na pagsasakatuparan ng inisyatibong ito at sa patuloy na pakikiisa ng adikaing maghatid ng serbisyo, pag-asa at malasakit sa ating mga kababayan.
Dahil dyan ay nais po naming pasalamatan ng lahat ng aming nakasama sa pagsasakatuparan ng nasabing community outreach. Ang Community Information Support Group, SAM Chapter, headed by Veronica Guevara, ang kanilang Provincial Director. Sa Peace Community Action Group o PCAG, headed by Ms. Janet Glino. Ang Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International o yung PARDS FII. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa po sa amin. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relation o PCRMAT, inilunsad ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office ang buwan ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang school symposium na isinagawa sa Barangay New Cabalan Senior High School, New Cabalan, Olongapo City. Ang nasabing aktibidad ay tinalakay ng kapulisan sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng anti-bullying awareness upang maisulong ang isang ligtas, maayos at inclusive environment sa paaralan kung saan malayang makakapag-aral ang bawat kabataan ng walang takot na pananakot o karahasan. Ayan, partner, patuloy natin to mamaya, partner, no? Magbabalik ang Balitang Pulis ka po matapos po ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa 97.5. Muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis ka po. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relation o PCR Month, inilunsad ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office ang buwan ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang school symposium na isinagawa sa New Cabalan Senior High School, New Cabalan, Olongapo City. Ang nasabing aktibidad, tinalakay ng kapulisan sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng anti-bullying awareness upang maisulong ang isang ligtas, maayos at inclusive environment sa paaralan kung saan malayang makakapag-aral ang bawat kabataan ng walang takot sa pananakot o karahasan. Bilang bahagi rin ng programa, nagsagawa ang kapulisan ng orientation tungkol sa active shooter response at iba pang school safety measures. Ipinaliwanag sa mga guro, mag-aaral at school personnel ang mga tamang hakbang na dapat gawin sa oras ng emergency at ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang insidente. Ito ay isang hakbang bilang paalala sa kahalagahan na maagap ang pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad at ng sama-samang pagtutulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagpatuloy na pagpapatupad ng programang Serbisyong Nararamdaman na naglalayon palakasin ang ugnayan ng kapulisan, mga paaralan at komunidad sa pagsusulong ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa bawat mag-aaral. Olongapo City Police Office, opisyal nang inilunsad ang JBM Fit Cups Challenge para sa kalusugan at mas mataas na antas ng serbisyo. Hindi lang basta physical fitness kundi isang kabuuang pagbabago para sa mas epektibong paglilingkod ng naging sentro ng Olongapo City Police Office sa formal na paglulunsad ng JBM o Journey to Better Me Fit Cups Challenge ngayong araw. Ito ay may temang fitness improvement and transformation for performance and service, lose weight, gain health, enhance service. Ang makabuluhang programang ito ay isang mahalagang inisyatibo ng Regional Director ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Jess B. Mendez na naglalayong itaguyod ang kalusugan, disiplina at kabuoang kapakanan ng bawat kapulisan sa rehiyon. Ang 2 buwang programa na ito ay sadyang binuo para sa mga overweight at obese upang tulungan silang bawiin ang kanilang kalusugan, talas ng isip at liksi sa pagtupad ng tungkulin. Ipinabatid ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang kanyang buong suporta para sa mga kalahok. Sa kanyang mensahe, ipinaalala niya ang mga hamong ito ay hindi pakikipag-unahan sa iba, kundi isang pagsubok sa sariling disiplina. Kung gabay natin ang JBM o Journey to Better Me, sandigan naman natin ang DSM ng Drive for Stronger Me, ang paglalakbay na ito ay hindi magtatagumpay kung walang kaakibat na matinding drive upang ang bawat hirap at pawis ay buong puso nating ma-survive.
As you lose the weight, you must likewise grow mentally, emotionally, and spiritually. Diin ni Police Colonel Maniago. Bilang bahagi ng programa, iginawad ni Police Colonel Maniago ang isang Certificate of Appreciation kay Mr. Angelo Pineda, isang ekspertong Zumba instructor. Ito ay bilang pasasalamat sa kanyang walang sawang paggabay at dedikasyon upang matulungan ng buong koponan na sinimulan ng tama ang kanilang fitness goals. Matapos ang formal na seremonya, agad naman sumalang sa aksyon ang Olongapo City Police Office Transformation Warriors. Masayang sinimula ng unang araw ng hamon sa pamamagitan ng isang masiglang Zumba session na sinundan agad ng mga physical exercise at walking program. Sama-sama nating suportahan ng tagumpay ng ating mga kapulisan sa kanilang paglalakbay tungo sa pagiging mas malusog, mas mabilis at mas maaasahang pulis gapo. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na rehabilitasyon ng mga individual na nais magbago ang isinagawa ng Olongapo City Police Office. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Olongapo, ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders sa pamamagitan ng formal na pagbubukas at pagpapasinaya ng Balay Silangan Facility. Kasabay ng programa ang paglagda ng Memorandum of Understanding at ang orientation sa mga kababayan nating persons who use drugs o PWODs sa Balay Silangan Program na naglalayong bigyan diin ng pagkakataon makapagbagong buhay at muling maging produktibong miyembro ng lipunan. Pinangunahan ang aktibidad ni Mayor Roland C. Paulino Jr. na patuloy na nagpapakita ng suporta sa programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang pondo, pasilidad at iba pang resources upang maisakatuparan ang layunin ng Balay Silangan. Ayon sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, naging matagumpay ang aktibidad dahil sa matibay na pagtutulungan ng pamahalang lungsod, mga dumalong partner agency, private sector at iba't ibang organisasyon na nagkakaisa sa pagsusulong ng isang ligtas, malusog at drug resilient na komunidad. Nagbigay pugay rin ang Olongapo City Police Office sa mga PWODs ng Balay Silangan Program sa kanilang katapangan at determinasyong at tahaki ng landas ng pagbabago. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang pagpiling magsimulang muli ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan para sa kanilang sarili, kanilang pamilya at buong komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng Olongapo City Police Office ang publiko na suportahan ng mga programang pang-rehabilitasyon, reintegrasyon bilang bahagi ng sama-samang adikain na makamit ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na Olongapo City. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming hadikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. At sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng safety tips. Bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng intensified information operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang lungsod ang layunin ng ating mga kapulisan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang Super Typhoon Bavi na may lokal na pangalang Inday ay nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa higit kumulang na 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds ng 185 kilometers per hour, bugso na habang 230 kilometers per hour naman at central pressure na 930 atmospheric pressure. Itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Eastern Cagayan, kabilang ang Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran at Santa Teresita. Pati na rin ang iba pang kalapit na lugar nito.
Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang galaw ng bagyo habang inaasahang magdudulot ito ng malalakas na hangin, maalon na karagatan at pag-ulan sa mga lugar na maapektuhan. Para sa mga biyahero, mayroon pong kanseladong biyahe ang ilang pantalan dahil sa epekto ng Super Typhoon Inday. Kaugnay nito, narito ang ilang mahalagang safety tips at paghahanda ngayong tag-ulan at panahon ng bagyo. Mga dapat ihanda ngayong tag-ulan. Sa pag tayo'y nasa bahay, siguraduhing malinis ang kanal at alulod upang maiwasan ang pagbaha. Ayusin ang bubong, bintana at mga bahagi ng bahay na maaaring pasukan ng ulan. Magtabi ng emergency lights, flashlights, kandila at extra batteries. Ihanda ang mahalagang dokumento gaya ng IDs, birth certificate at pera sa waterproof container. At ang emergency go bag partner, napakahalaga nito. Oo. Maghanda ng go bag na madaling madala sakaling kailanganing lumikas. Dapat may laman itong tubig at ready-to-eat food, first aid kit at maintenance medicines, extra damit at hygiene kit, power bank at cellphone charger, whistle at portable radio. Yan, safety tips naman po habang umuulan o tayo po ay nasa kalagitnaan na ng bagyo. Kapag may baha, iwasang tumawid sa baha lalo na kung may malakas na agos. Huwag hayaang maglaro ang mga bata sa baha o ilog upang maiwasan ang leptospirosis o pagkalunod nito o ano pang uri ng sakit. Patayin ang main electrical switch kung papasok na ang tubig sa ating bahay. Kapag naman po meron tayong thunderstorm, iwasan natin ang paggamit ng mga appliances habang kumikidlat. Huwag pong sumilong sa ilalim ng puno o malapit sa mga poste. No po, baka kasi bumaksak yan, kasama tayo sa mabaksakan. No? Manatili po tayo sa loob ng bahay hanggat maaari kapag bumabagyo. Sa mga bumabiyahe naman po, suriin muna po natin ang lagay ng panahon bago po tayo bumiyahe. Mag-ingat po tayo sa madulas na kalsada at mababang visibility o yung sobrang mafog na po. No? Maghanda po tayo ng emergency tools para sa ating mga sasakyan. Safety tips naman po para sa mga motorista sa kalsada. Mga kababayan, manatiling ligtas sa kalsada ngayong tag-ulan. Magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ang basang kalsada ay madulas at maaaring magdulot ng aksidente. Panatilihin ang ligtas na distansya sa sasakyang nasa unahan upang magkaroon ng sapat na oras sa pagpepreno. Siguraduhin ding maayos ang kondisyon ng preno, gulong, ilaw at windshield wiper bago po bumiyahe. Buksan ang headlight kapag umuulan o mababa ang visibility upang mas madaling makita ng ibang motorista. Iwasang dumaan sa mga bahang kalsada kung hindi sigurado ang lalim ng tubig. Huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho upang maiwasan ang pagkadisgrasya. Para sa mga nagmomotorsiklo naman, magsuot ng helmet, rain gear na hindi nakakahadlang sa malinaw na paningin. At ang mga pedestrian ay dapat pong tumawid lamang yung ating mga kababayan sa tamang tawiran at maging maingat po tayo sa mga sasakyan na maaaring madulas sa basang kalsada. Tandaan, ang pag-iingat sa daan ay hindi lamang para sa sariling kaligtasan kundi para na rin po sa kapakanan ng iba. Maging alerto, disiplinado at responsable sa bawat biyahe ngayong tag-ulan. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po kayo lagi mga ka-okay. At para maging update sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and share sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre kung saan po kayo nakikinig ngayon ang 97.5 DWOK FM. At nice din po naming i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Anong tanghali, ganun din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. Yan. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa aming programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan.
Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr., kasama ang Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM, sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina Sir Andrew at the rest of the team. Yan, maraming salamat po. Thank you po for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. Thank you. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa ating programa sa paghahatid ng mga mahalagang balita para sa ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig. At ako naman po si Police Staff Sergeant Cheremy Balangkit. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating mahalagang impormasyon dito lamang po sa Balitang Police Gapo.